Kinben Book 6, Chapter 135. Pinagpahinga na nga rin ni Coach Isaiah si Carlo at ang ipinasok niya ay si Larry. Makikita pa ngang tinapik niya sa balikat si Ricky na parang medyo nagbago ang datingan dahil sa nangyari kay Maki. Kalma ka lang pre, hindi matutuwa si Maki kung papangit ang laro mo dahil sa nangyari. Sabi pa nga ni Larry at tumango naman si Ricky at nagpasalamat. Makikita na nga ang pagpunta ni Kyrie sa free throw area para sa kanyang bonus shot. Nasa kani-kanilang pwesto na nga rin ang mga players. Si Kyle nga ay pasimple pang napatingin kay Ricky nang ito ay nakatayo na sa may likuran ni Kyrie. Siguradong may epekto sa iyo ang nangyari kay Maki. Pero alam mo na dapat sa sarili mo na parte ito ng laro ng basketball. Sabi na nga lang ni Kyle sa sarili at makikita nga ang pinakawala na ni Kyrie ang bola. Pumasok nga yun sa basket na nagbigay ng 4 na kalamangan sa CDO. 12-8 nga ang score at maririnig nga ang malakas na chant ng mga taga CDO para sa kupunan nila. Defense! 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 Bulalas nga ng mga manonood. Makikita nga si Ricky na pinapatalbog ang bola at agad nga siyang sinalubong ni Digma. Isang biglaang pagsundot sa bola ang ginawa nito at kamunti ka na itong makawala kay Mendez. Nang makita naman ito ni Digma ay marahan siyang napaseryoso at napangiti sa isip. Parang may nagbago sa isang ito ngayon ah. Sabi nga ni Digma sa sarili at dito nga niya dinikitan si Mendez. Isang matikit na depensa ang ibinigay niya at habang nagaganap iyon ay seryoso namang napatingin si Coach Isaiah sa ikikilos ni Mendez. Nakita rin niya ang pagbalik ni Baron at Martin. Mamaya pa raw malalaman ang resulta ng injury ni Maki. Pinabalik na raw sila ni Sir Felix kasi baka raw kailanganin sila. Nagwala na nga lang ang crowd nang maagaw ni Digma ang bola mula kay Mendez. Sina Baron at Martin nga ay napakuyom sa nangyari at napasigaw kay Ricky. Makikita naman ang paghabol ni Mendez dito kaso isang mabilis na pasa ang ginawa ni Digma papunta kay Kyrie na sinasagasaan ng depensa ni Dre Sanchez na natawagan pa ng blocking foul. Parang isang don naman si Kyrie nang itayo siya ni Digma at dilima. Si Kyle nga ay seryosong napatingin sa kanyang kakambal. Hindi niya alam kung ano ang nangyari pero mukhang ayaw nitong madungisan ang record nila. Kapag ganito ang laro niya hanggang mamaya, sorry na lang Ricky dahil maiibigay namin ang ikalawang talo ninyo. Sabi na nga lang ni Kyle sa sarili. Sa kanila nga muli ang bola at makikita nga na biglang pinihita ni Kyrie ang depensa ni Dre Sanchez. Mabilis niyang sinambot ni Digma ang bola mula sa inbounder at agad nga niyang sinandalan si Ricky. Pinostihan nga niya ito at dahil sa steal na nagawa niya kanina ay nagkaroon siya ng kumpiyansa. Binigyan nga niya si Ricky ng isang turnaround, mid-range shot at hinalit noon ang basket ng walang kasabit-sabit. Mas lalong nagwala ang mga manonood at taga-CDO. Si Marky naman ay lumapit kay Ricky at inakbayan ito. Sina Larry at Dre nga ay napailing na lang dahil parang nakakaramdam sila ng hindi maganda sa nangyayari ngayon. Si Coach Isaiah naman ay napatawag ng timeout upang maayos niya ang nangyayari ngayon sa players niya. Napatingin nga rin siya kay Ricky at napakuyom habang naglalakad papunta sa bench nila. Ayos ka lang ba Ricky? Tanong nga rin ni Marky. Okay lang kuya. Hindi ka okay. Kita naman sa galawan mo. Sabi naman bigla ni Larry. Oo nga, ang bulok ng laro mo. Biglang banat naman ni Dre na ikinaseryoso ng tatlong kasama nila ni Ricky. Hindi nga nila maalala na gumaganito si Dre dito nitong magsimula sila bilang team sa Calapan City. Napalingon nga tuloy rito sina Marky at Larry. Si Dre naman ay medyo napaseryoso dahil sa biglaan niyang nasabing iyon. Bigla niya kasing naalala ang ginawa nila noong nagpunta sila sa bahay ni na kay Sir Amer. Sila lang kasi ni Ricky ang nakakaalam sa nangyari sa buong laro at ang tanging sinabi nila sa mga kasama nila ay natalo sila. Dumating nga sila sa bench at nang pagmasdan ni Coach Isaiah si Ricky ay agad na napahinga ng malalim ang binata. Bumigla ng pagyuko si Ricky at doon na nga siya napakuyom ng kamao. Sorry coach, bulalas nga ni Ricky at bigla siyang tumunghay na nasa isip ang realisasyon na wala na siya sa sisa, na wala na siya sa dating Mendez. Hindi na siya bata. Aayusin ko na po. Pero kung pagpapahingahin muna ninyo ako ay tatanggapin ko po. Seryosong wika nga ni Ricky at sina Baron at Larry naman ay biglang lumapit sa kanyang likuran at ang makita ito ni Dre ay doon na nga siya napaseryoso. Ako na, sabi nga ni Baron kay Larry.
Bumigla ito ng upo at doon na nga niya pinagdaop ang kanyang mga palad at itinira ang gitna at hintuturo niya. Walang kamalay-malay si Ricky sa gagawin ni Baron. Kasunod nga noon ay ang pagbulusok ng mga daliri ni Baron papunta sa puweta ni Ricky at doon na nga napayuko si Dre. Sina Martin at Larry naman ay napasipol para magpigil ng tawa. Ang ilang manonood nga ay napatingin sa bench ng Kalapan at makikita nga si Mendez na hinahabol si Baron paikot doon. Napatawa na nga bigla ang mga players ng Kalapan City dahil si Baron ay ang bilis ng ginagawa. Si Maki nagsabi sa akin gawin ko ito, siya ang sisihin mo. Hindi ka na raw bata para mag-emote sa pagkawala niya. Parte raw ito ng basketball. Isa pa, team mo raw ito. Bulalas pa nga ni Baron na gustong bawian ni Mendez sa puwet. Narinig naman ni Ricky ang mga sinabi ni Baron at alam niyang tama ang mga iyon. Hindi na raw siya bata para mandamay ng mga kasamahan sa team. Napahinto na nga lang siya na napahawak sa kanyang puwet. Mainit pa rin daw ang ginawa ng kanyang kuya Baron at bigla rin niyang naalala na ginawa ito sa kanya ni Dre noong kalaban nila sina Amer. Napakuyom na lang siya at makikita naman sa mukha niya ang hiya, kaso nang mapatingin siya kay Coach Isaiah ay doon na nga siya napakalma ng marahan. Maglalaro ka ba o papaupuin muna kita? Seryosong tanungan ni Isaiah at si Ricky naman ay napatingin ng seryoso rito. Maglalaro pa po ako, hindi tayo matatalo. Kahit wala si Kuya Maki, hindi naman pwedeng mawala ang ating will na manalo. Bulalas nga ni Ricky. Ganyan, kung hindi ay bibigyan uli kita ng isa. Sabi nga ni Baron at doon na nga napatawa ang mga kasama niya. Sumilbato na nga lang bigla ang referee at ito ay dahil tapos na ang timeout ng Kalapan. Wala nga silang napag-usapan pero makikita naman sa mga mata ni Mendez na ayos na kaagad ito. Sina Dre nga at Larry ay magkatabi habang naglalakad. Nagkatinginan sila at parang ayaw raw muna nilang biruin si Ricky dahil sa paghaplos nito sa kanyang puwetan. Sina Marky at Marlo naman ay napangiti na lang. Wala man daw silang napag-usapan sa bench, malaking bagay pa rin daw ang timeout na iyon dahil ayos na muli ang kanilang puso ng team. Napatingin naman si Isaiah kay Ricky at nakaramdam na siya ng kakalmahan dahil wala na ang alinlangan sa mukha ng batang iyon. Ang mga ganitong senaryo ay hindi maiiwasan at ang maturity na mag-isip ang isang player ang magiging basehan kung si Ricky ba raw ay makakarating sa taas. Tama ang sinabi ni Baron na mula kay Maki. Hindi na raw bata si Ricky para basta maapektuhan ng mga ganoong kaganapan, lalo pat nasa loob pa siya ng isang laro. Sinambot na nga ni Ricky ang bola at sa pagharap sa kanya nidigmaan ng may kakampantehan ay dito na nga siya bumigla ng talon. Nabigla roon si Digma at sa pagtalon niya ay bigla na lang bumaba ang katawan ni Mendez. Isang fake iyon at agad na napatingin dito sina Kyle at Kyrie. Lumampas nga si Mendez kay Digma at sa muling paghabol nito ay siya naman paghinto ni Ricky na mababang pinapatalbog ang bola. Sa pagbalik ni Digma ay doon na nga tumunghay si Mendez at ngumisi. Umabante siya at napakuyom naman si Digma. Iniisip mo bang masisindak mo pa ako sa mga ganyan mo? Huli ko na ang mga galaw mo. Sabi nga ni Digma sa sarili at sa pagharang niya kay Mendez sa kanyang pagkanan ay siya naman pagbigla ni Mendez ng side step. Sa muling pagbali ng paa ni Digma ay doon na nga bumigla si Ricky ng layo at hila sa kanyang dribble. Dito na nga rin napaseryoso ang mga manonood nang mapahawak si Digma sa sahig dahil kamuntika na siyang madapa sa bilis ng kanyang dinedepensahan. Doon na nga rin tumalon si Ricky at sa pagkakataong ito ay doon naman bumigla ng litaw si Kyle Lastimosa para sa help defense. Nakita niya ang datingan ni Ricky at naramdaman niyang ayos na ito matapos ang timeout ng Kalapan. Habang nasa ere nga ay makikita nga na ang ganda ng timing ni Kyle sa talo ni Ricky, kaso bumigla si Ricky nang baba sa bola at ipinasa ito sa kanyang likuran nang walang tinginan. Doon na nga bumigla si Larry Dizon na agad na tumalon at nagpakawala ng isang tres. Pumasok iyon at sa paglapag ni Mendez ay dito na nga siya napatingin kina Kyle at Digma. Sa pagpasa naman ni Dilima ng bola kay Digma ay napaseryoso si Kyrie nang matapikan ito ng biglang lumitaw na si Mendez. Doon na nga rin napatakbo si Kyle at sa pagkuha ni Ricky sa bola ay sinalubong agad siya ng kambal na Lastimosa. Ako na rito, sabay na wika ng dalawa at nang sandaling iyon ay binigla sila ni Ricky ng talon palayo.
Isang fade away jump shot ang kanyang ginawa sa harapan ng dalawa. Sina Kyle nga at Kyrie ay napakuyom dahil hindi nila naabutan ang bola. Sa paupong paglapag nga ni Ricky sa sahig ay doon din hinalit ng bola ang basket. Pumasok nga iyon at ang mga manonood ay napakuyom na lang nang mapatulala sila sa ginawa ni Mendez. Tumayo nga agad si Mendez na hinanap ka agad si Digma. Dinikitan niya ito at napahingi nga si Kyrie ng bola mula kay Digma na siyang mag-i-inbound. Pagkasambot nga ni Kyrie ay siya namang pagharang sa kanya ni Sanchez. Agad nga siyang sumeryoso. Bumigla siya ng abante at binigla niya ang kanyang defender ng isang dribble papunta sa likuran. Kasunod noon ay ang mabilis na paglampas ni Kyrie. Si Dre naman ay humabol pa rin kaso biglang sumenya si Mendez at doon na nga napaseryoso ang mga manonood ng harangan ni Mendez, ang ace player ng CDO Rangers. Gumalaw ang mga paa ni Ricky habang si Kyrie naman ay makikita ang pagseryoso ng ang pinakamaliit na player ng liga ang humarang sa kanya. Sumagi tuloy sa isip niya ang one-on-one match nila sa Palawan nang hindi inaasahan. Ikaw ang nasa number 2 ng rankings ngayon, mahinang wika nga ni Kyrie. Pero tingnan natin ngayon kung mapipigilan mo pa ako. Dagdag pa nga ni Kyrie at napangiti siya ng lampasan si Mendez. Isang quick dribble papunta sa kabilang kamay ang ginawa ni Kyrie at sa pagsabay ni Ricky ay doon na nga siya bumigla ng hinto at hawi ng kaliwang kamay rito. Isang magandang espasyo ang nagawa ni Kyrie at si Mendez naman ay napaupo sa sahig na kinaseryoso ng mga manonood. Isang ankle breaker crossover iyon at pagkatapos noon ay isang jump shot ang ginawa ni Kyrie sa harapan ni Ricky Mendez. Si Ricky Mendez ay mabilis na tumayo at kahit huli na ay sinubukan pa rin niyang sabayan si Kyrie Lastimosa. Pumasok ang bola sa basket pero hindi nagpakita ng yabang si Kyrie dahil nakita niya sa mga mata ni Ricky na lalaban ito. Hindi niya nasira ang kumpiyansa nito sa ginawa niyang crossover at dito na nga bumigla ng takbo si Ricky. Nilampasan niya si Kyrie at nang makita ito ni Kyle at Ken ay kumaripas agad sila ng takbo dahil ibinato agad ni Magbuo ang bola sa side ng Calapan City. Mabilis din si Kyrie at nakabuntot agad siya kay Mendez. Agad din niyang nilingon ang bola na pababa na. Sorry Mendez, sabi pa nga niya kaso nang tatalo na siya ay bigla na lang lumampas si Ricky sa harapan niya at sinandalan siya. Kasunod nga noon ay ang pagtalon at pagsambot nito sa bola. Agad din siyang umabante at sa pagharap niya kay Kyrie ay doon na nga makikita ang pagngisi sa labi nito. Nakaabang na ang dalawang mga kamay nito. Kung may kapangyarihan nga lang daw si Kyrie ay makikita nga raw ang itim nitong aura at ang malaking halimaw na binuo nito na nakaabang kay Mendez. Nakaabang na nga ang nagising na monster kay Mendez na bigla namang napangiti. Bigla nga niyang pinatalbog ang bola sa kanyang likuran. Mabilis niyang pinakaliwa at kanan ito at sa paggalaw ng kanyang sapatos ay doon na nga ito dumiin. Ang mga kamay ni Kyrie ay bumukas at ang bolang kanyang target ay inasinta ng kanyang mga mata. Si Ricky naman ay agad na yumuko at doon na nga niya binigyan ng duck-in move si Lastimosa. Isang mabilis na abante na may kasamang malaking hakbang iyon at sa paglampas niya kay Kyrie. Kung isa itong pantasiya, ay makikita ang pagliliyab ng asul na apoy sa mga paa ni Mendez. Kasunod nga noon ay ang pag-iwas niya sa malaking kamay ng halimaw na nilikha ni Kyrie. Mas mabilis si Mendez kay Kyrie pero sa ganitong pagkakataon ay isa pang Lastimosa ang kailangang daanan ni Mendez. Dito na nga lumitaw si Kyle at mabilis namang umatar si Ricky na napaseryoso dahil kukulungin siya ng kambal. Kapwa nga may talim ang tingin nito sa kanya pero bigla siyang humawak sa bola at doon na nga niya naalala na isa siyang point guard. Nagkatinginan agad ang kambal at mula sa likuran nila ay naroon na nga si Larry Dizon na nakaangat na ang mga kamay. Dito na nga bumigla ng talon palayo si Mendez at ang kambal na Lastimosa ay agad na humarang sa paparating na si Dizon. Napaseryoso nga ang mga manonood nang magsabay sila na naging dahilan upang mabigyan nila ng espasyo si Mendez na habang nasa ere ay sa basket na kaagad tumingin. Doon na nga rin niya pinakawalan ng bola at sa pagpasok noon sa ring ay siya rin pagtahimik ng CDO City crowd. Point guard na pwedeng maging scorer, iyan ang role ko sa team na ito. Sabi nga ni Mendez na napakuyom na lang nang naglakad na siya pabalik sa side ng CDO. Sina Kyrie at Kyle nga ay nagkatinginan
at biglang nagsisihan ng hindi inaasahan. 16-15 ang naging score matapos iyon. Lamang pa rin ang CDO ng isang puntos at ang laban ay nanatiling dikit. Sa pagbalik nga ng bola sa CDO ay bigla namang sumilbato ang referee dahil sa pagtawag ni Coach Vlad ng timeout. Kumislap nga ang ulo nito at napatingin sa kambal na Lastimosa. Sa mga ganitong laban, dito magandang mag-eksperimento. Seryoso nga niyang winika na napatingin sa bench ng kalaban. Napatingin siya kay Mendez at napaseryoso. Kung may dapat daw siyang mapigilang player ay walang iba kundi ang isang iyon. Maghanda ka na, Raven, may ipapatrabaho ako sa iyo. Seryosong wika nga niya sa player na may apelyidong Mistal sa likod ng jersey.